blankong mga spasyo sa unahan. So, ang pagpapala ay laging nauuna. So, sa mga gustong pagpalain at mauna sa pagpapala, pwede po namin kayo pakiusapan. Move forward na po para, yan, mauna tayo sa pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Amen. Ang ating pong awit ay deklarasyon ng kabutihan at ng ligaya na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah! Turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing.
tunay pong napakasarap umawit sa Panginoon. Yes, Lord, Ikaw ang tunay, Panginoon, na Diyos sa aming buhay, O Diyos. Kaya patuloy kaming magpapasalamat sa puntong ito, Panginoon. It is indeed faithful, God, that You gave Your Son to us, Panginoon, to pay the price. That's why we are here, Lord, to thank You, God. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Hallelujah. You are here in this place, oh God. You are here.
Praise the Lord. Praise God. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Tunay nga po, napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Kaya naman, diretso na natin, di ba? Diretso na natin yung alab, yung apoy, di ba? Yung kagalakan, yung joy na mayroon tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng, syempre, ng ating pagbibigay. Ayan, wag kayong tumahimik kasi this is also a form of our worship, hindi ba, sa ating Panginoon. And we all know that nalalapit na ulit ang ating araw ng ating pasasalamat, 'di ba? Yung ating Thanksgiving. Pero bago niyan, syempre araw-araw lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon because of His provision, because of everything that He is giving to us. Amen. Lahat ng mayroon tayo ay nanggagaling sa ating Panginoon. That's why He also deserve ang ating mga tithes, ang ating mga offerings sa ating Panginoon. And so today, let us say na, Lord, here I am, Lord, with a cheerful heart, I will give my tithes and offerings to you. So we have our tithes envelope sa ating pong likuran. Meron din tayong mga different types or giving channels na pwede po nating ibigay ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. And sa atin po mga kasama dito, so let us know, we can now give sa ating Panginoon. Amen. Salamat po and thank you rin po sa ating worship team. Salamat sa Panginoon. Amen. Ayan, so bago po tayo mag-proceed sa ating kasunod na gawain, we just have few announcement para po sa ating lahat. I know this one is mostly na-announce na din, but just as a reminder sa atin, unang-una na po rito ang ating cell group. So, kamakailan or mga few weeks na relaunch ang ating cell group. So, kaya naman we would like to encourage everyone. Kanina nakita ko meron ng mga nakapag-sign up para sa kanilang cell group member or cell group. So, we would like to encourage yung mga wala pa po na naka-register. Ayan, meron po tayo mga form dito sa ating ushering table and we also have our cell group schedule that's being flashed sa ating screen. So, pwede po ninyo i-check dito kung saan po kayo pwede, saan nyo gusto na mag-join ng mga schedule. And dahil lahat ay kasali. Amen? So, we encourage everyone. This one is a great avenue, di ba? Para magkaroon tayo ng mas malalim na relationship sa ating mga kasama rito sa church at higit sa lahat ay ang mas lumalim, amen, ang ating paglakad, amen, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Lahat kasali, kasali lahat. So walang exempted, okay? Lahat kasali. Ayan. And next one is, as I've mentioned, nalalapit na ang ating Thanksgiving. Ayan, sino pong excited? Excited na ang lahat. Ayan, alam nyo po, ilang Sunday na lang, I think Thanksgiving celebration natin will be on November 5. So, this Sunday and then next Sunday and then after that is our Thanksgiving celebration. So, atin pong ihanda ang ating mga puso sa ating Panginoon. Ang ating theme sa araw na iyon ay Sana All. Joke lang, sama all. So, kasi naman punchline, nakala ko punchline to eh. Sama all, ayan. Lahat kasali, yun pa rin yung ating tagline. Lahat kasali, kasali, lahat. And meron din dito nakanote ang ating cell group recruitment day. Ayan. So this one is November 5, 10 a.m. So gaya din today, ang November 5 is combined service din yon. So wala po tayong region service, wala rin tayong 5 p.m. service. So 10 a.m. Huwag niyo pong kakalimutan. 10 o'clock po ha. 10 o'clock ang ating start ng ating
celebration. So sa lahat ng mga existing cell, we will have a talent contest daw that you can win also ng tumataginting na 2,000. Sasabihin ko sana 200,000. Amen. Mabuti si Lord, syempre sa kanya nang gagaling yung mga blessings. So meron tayong 2,000 pesos na mapapanalunan. Kaya naman handa na tayo, no? Sa alam ko yung mga cell group leaders natin, meron ng mga pakulo dyan. So, yun lamang po ang ating mga announcements. So ngayon naman, I would like to call Teacher Dennis. Hello po! Bagong muka, pero hindi pa ako magpipreach, no? Iniiwasan po natin yan. But today po, we are blessed po, no? Dahil may mga pink po ako. Palakpakan po natin muna yung mga Santo Domingo. Nandito po sila. Pero we are blessed dahil nandito po kayo para masaksihan po ang ating makasaysayang pagbibigay-pugay po sa ating mga minamahal na pastor. And we would like to read muna first para hindi tayo maliko sa ating biblical perspective that it is really reflected po sa ipinag-uutos ng Lord. Sa Hebrews 13:17, it says that have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Encourage to speak with our pastors. Naalala ko po dati si PK nung bago-bago ako. Lahat ng wall post ko, talagang chinecheck niya. Kahit anong nangyayari po sa akin, umiiyak, aalis ako ng bahay, andyan sa lagi. Pero nakalimutan kong isipin na siya din pala ay isang ina. No? Andyan si PA, si Pibel, aking mga motivators po talaga sa pagpapatuloy sa Panginoon. Kaya ngayon po ay ino-open po natin ang ating altar for our pastors for the part 1 of the appreciation month po ng ating congregation. So, atin po mga leaders ay anyahan po natin ang ating mga pastors. Wala bang music dyan? Ayan. At tayo na lang. Sige po. And you may give your expression of love, faith, hope sa ating mga pastors po. Thank you po sa ating sound. Salamat po. Ayan, purihin po ang Panginoon. And nasan po si Brother Jerome? Ayan. After po maiabot yung kanilang mga pasasalamat natin sa ating mga pastor ay eto na po, ipag-pray po natin. So you can start giving na po your expression of love sa ating mga pastors po. Ayan. Yan. Wala ba kayong mga paa dyan? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, salamat po sa aming mga pastor. Pag-pray na lang po sila. Sige po. Sige po. Ayan, maraming salamat po. Kulang na kulang pa po yan. Sa susunod po, trip to Boracay. Yan. I-declare natin yan next year. Purihin ng Panginoon. Sige po, Brother Jerome.
Asan na po natin yung tayo? Oh, may mga iPhone po dyan. iPhone 15 Pro Max. Ayan po. Sige po. Okay. So tayo po tumayo at ituon po natin ang ating mga kamay to express our appreciation. Meron pa. So baka may hahabol pa po. So it's our opportunity as a church to bless our pastor, to appreciate them. So let's extend our hand and declare the goodness of the Lord. Father God, we come to you with a humble heart, Panginoon, as we celebrate the Pastor's Appreciation Day today. We lift up our pastor, Panginoon. As a church, Panginoon, we just want to let them know, Panginoon, that they are loved, Panginoon, that they are doing well, Panginoon, what they are doing, Panginoon. And we pray, Panginoon, that you continue to give them a heart, Panginoon, for this people, Panginoon, for this congregation, Panginoon. We know, Panginoon, na hindi madali yung binigay mong takbuhin nila, Panginoon. But we pray, Panginoon, that you grant them, Panginoon, the wisdom, Panginoon, the knowledge, and we pray, Panginoon, that you give them, Panginoon, the vision, Panginoon, to see things like you do, Panginoon, to see things, Panginoon, kung paano mo tinitignan ang bawat isa sa amin. And, Panginoon, you said in your word, Panginoon, in the last days, there will be betrayal, there will be rumors of wars, Panginoon, but those who endures will be saved. Father, we come to you, Panginoon, as we lift up our pastor, Panginoon, that they will endure, Panginoon, everything, the challenges, Panginoon, that they will always come victorious, Panginoon, in your name, Panginoon. Cover them with your cloak of humility, Panginoon, as they serve you, Panginoon. We also pray, Panginoon, that you always look after their family, Panginoon, as they do their ministry. We lift you up, our pastor, once again. We bless them, we love them, we celebrate with them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you so much po. Ayan, isa pa nga pong malakas na palakpak as we honor our pastors. Ayan. Marami pong salamat. We love you, our dear pastors. Ayan. So marami pong salamat, Brother Jerome, and of course, Teacher Dennis, for this. Sa lahat ng mga nagbigay, nagkaloob, nagplano po ng ating appreciation. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Sige. Salamat sa pag-assist. Ayan. Meron pa po. Kailangan pa ba ng help dito? Ayan. Well, tingnan nyo prepared. May bag din. May bag, syempre. Oo, iba talaga. At baka Ate Avic yun, di ba? Ate Avic lang malakas. Salamat, Ate Avic. And thank you, everyone. Thank you for your generosity. At thank you sa mga panalangin. Ayan. Siyempre, hindi pa po dyan natatapos ang ating araw dahil isa pa sa pinaka-highlight ng ating gawain sa araw na ito ay siyempre ang makareceive muli ng salita ng ating Panginoon. So let us prepare our hearts, our mind, as we receive the word of the Lord to be given to us by our dear pastor, Pastor Kathy Minyoza Quezon. Amen! Magandang umaga po sa inyong lahat. Papurihan natin ang Diyos. Hallelujah! At binisita tayo ni Ann Curtis Smith. Nandiyan siya sa likod, mamaya maki-selfie kayo. Praise the Lord. Alam niyo po, isang karangalan, pagsilbihan po kayo at pagsilbihan ng Diyos. In behalf of the pastors, kay Pastor Belinda, kay Pastor Anthony, and even Pastor Giselle, ganun din kay Pastor Polly, kay Pastor Freddy, Pastor Marge Samar of Cornerstone Cavite, kay Pastors Ayat and Karen of Mindoro, maging yung ating overseer sa Cagayan, si Sister Vanji, at yung ating network under Filipino congregation, Pastor Melanie of Hong Kong, Pastor Red of Canada, Pastor May of Melbourne, and of course, Pastor Hazel of Cornerstone, Singapore. Mula kay Pastor Yang, isa pong karangalan na matawag dito sa
gawain na ito para paglingkuran ng Diyos at maging paglilingkod rin po sa inyo. Like what we always say, every Pastor's Day, every appreciation that you give every year, hindi po, lagi ko pong sinasabi na ang inyong mga muka every day is etched in our memory, sa aming mga, maging sa aming pagtulog, inaalala po namin kayo sa panalangin. And many times, I think I can say this in behalf of all the pastors. This can be the sentiments of Pastor Anthony, Pastor Bell, Pastor Giselle, and all the rest of the pastors I mentioned earlier. Many of us feel many times that we are unqualified. You know, that we are no longer qualified to serve you, to walk alongside because ang dami pong mga struggles, ang daming mga challenges, but we submit to the Lord, to the Lordship of Jesus. At yun lang po ang nakakatawid sa amin, yung biyaya at habag ng Diyos para sa bawat isa sa atin. We love you all. And we will continue to serve you as we serve the Lord. Huwag po kayong mahihiyang lumapit. Gaya nga ng laging sinasabi, kami po ay madaling lapitan, mahirap lang hanapin. Pero sa abot po ng aming makakaya, we will serve you. We are not your ordinary pastor. Saan po kayo nakakita ng pastor na maiingay? Dito lang po yun sa Cornerstone, Marikina, hindi ba? Parang yung ibang simbahan ay nagugulat dahil yung mga pastor nila parang ang babait mula ulo hanggang paa, mula dulo ng buhok hanggang dulo ng ingrown. Pero dito sa atin talaga naman, kanya-kanya tayong basagan. Kaya minsan nagugulat ang mga iba pagka sila'y dumalaw sa ating church. Bakit ganyan sa simbahan nyo? Eh ganyan po kasi yung pastor namin. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. We are honored and we'd like to thank you all for giving us this honor that we don't deserve. Pero salamat po. Ako po personally as your senior pastor here in Marikina, I would like to honor also our pastors who walk alongside us, Pastor Anthony, Giselle, and PA, and P-Bell. But I'd also like to honor the staff who works alongside us. We will not be functioning this well without the help of Sister Avic. Ayan. At yung ating pinapanalangin na later on ni magpapastor, sana'y humawak na sa what do you call this? Yeah, sa steering wheel. And then we'd also like to honor Don Don. Yan. Talaga naman, nakapang-ministro na siya ngayon eh. Konti na lang pang ministro na yan eh. Single pa po yan, kaya ako po ang manhijer. So, amen. Praise the Lord. So ngayon po ay magpapatuloy ang ating serye. Titigilan na po natin yung kunwarian nating pag-honor sa isa't isa dahil diretso na po tayo ngayon at makakarinig kayo ng sermon mula sa inyong senior pastor. I shared this last Sunday. But since many of you were not around, kahit last Sunday minention ko to, I will preach this again when everybody's here. And so, allow me to share this message again because I believe this is very timely. In fact, yung inyo pong ginawang pag-honor ngayon is part of, the message that I'll be sharing with you today. Marami po sa mga simbahan ang nagtuturo ng prosperity teaching. I think some of you have encountered that. You went to churches that taught on prosperity teaching. At ang sasabihin, halimbawa, naka-attend po ako ng isang simbahan, ng isang seminar in one church. I was invited there and I was surprised because this has never been our practice. But in that church, in that seminar, there's a basket, in front. And when the pastor says, when the teacher of the word during that time will say, pagpapalain kayo ng Diyos ng isang bahay. Sinong nananalangin ng bahay? At ang lahat magsasabi ng, akin yan. O sige, subukan natin ha. Sample ha. Ewan ko, narinig nyo yan eh. Sino rito ang nananalangin ng bahay? Akin yan. May paghilang ganon. Sige, ready? Sino ang gusto ng brand new na sasakyan? Akin yan. Ayan. Tas lahat ng sumisigaw ng ganon, tatakbo sa harap, magdadrop ng pera. Kasi yun ang kanilang tanim.
It's like the seed that they say, because the Lord will bless me with a brand new car, magtatanim ako ng 100 pesos. O siguro lalaki-lakihan mo para yung monthly mo, hindi na masyadong, parang malaki yung down payment. Ganon ang kanilang ginagawa in the prosperity teaching. Kaya ngayon, subukan natin sinong nananalangin ng asawa? Yeah. Hoy, may asawa ka na. Amen. Marami sa atin, will be enticed in that kind of message because all of us want to be prosperous. Tama? Wala naman ditong nagsabing gusto kong maging mahirap. But there is some kind of an abuse with this kind of teaching. Kaya parang naging kulto na sa marami. Kasi naging abuso. Naging abuso dahil palagi lang sasabihin na ipagkakaloob to sa iyo ng Diyos, pero hindi tinuturo yung principles on how we can really be in the position for favor and the blessings of God. I believe ang pagtuturo ng prosperity ay nararapat. This has to be taught. Pero dapat hindi lang yan ang itinuturo. Dapat itinuturo rin yung biblical ways to prosperity because God does not like us to be poor. Naniniwala po akong hindi kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay mamuhay sa kahirapan. Hindi lang yung 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 term nila doon, hindi lang sa pagiging mahirap kundi yung dusa. Hindi sa pagdurusa. And God does not like us to remain poor if we are poor now. But I believe one of the main keys in becoming prosperous, we have mentioned this for the past few weeks, is giving. At ayaw ng marami sa atin ang mensahe ng patungkol sa pagbibigay. Kasi nga, gaya ng napag-aratan natin ng mga nakaraang linggo, we are naturally selfish people. We want things to be of our own. Ayaw natin makihati sa iba, gusto natin sa atin lang. And when giving is, a topic that is to be discussed, we don't like it very much. Kaya pong mensahe natin ngayon ay pinamagatan nating huwag mong hadlangan. Dahil maraming pagkakataon na tayo mismo ang siyang hadlang o ang ginagawa natin ay nagiging hadlang para tayo ay pagpalain ng Diyos. Gusto ni Lord, pagpalain kayo. There's no question about it. He wants you to live an abundant life. Hindi lang yung sapat-sapat. Hindi lang yung tama lang. Ang gusto ni Lord, you will live in the overflow. Yan ang disenyo niya sa atin. Pero wag niyong hadlangan. Segue lang po ako ng mabilis sa mga asawang lalaki. Alam niyo ba kung bakit hindi nadidinig ng Panginoon ang inyong mga panalangin? Dahil kayo ay malupit sa inyong mga asawang babae. Amen yung mga asawang babae dyan. Lakasan mo, Apleng. Yan. Kaya hindi pala maririnig yung inyong dasal. Sabi yun sa Bible, hindi ako nagsabi niyan, huwag niyo akong sisihin, hindi ako si Lord. Pero si Lord ang nagsabi na dahil sa inyong katigasan ng ulo at pagiging malupit sa inyong mga asawa, ang inyong mga panalangin na hindi madidinig. And so, giving is a broad aspect, but I would like to focus now on giving to your own church. Now, I'm not talking about tithes. I'm not talking about tithes and offering that you have just given earlier, nung magkaroon tayo ng exhortation about giving. But I'm talking about being generous to your church on top of your tithes and offering and to the God's workers and ministers. I'm not afraid to share this even if I am one of the ministers because it's not for me. This message is for you. Para ikaw ay walang hadlang sa pagpapala ng Diyos. Pero sino nga ba ang mga ministers? Hindi lang po ito yung basta nag-claim that I'm a pastor or I'm a leader in the church. The ministers are those, of course, who serve in the church for evangelism and edification para ma-strengthen ang pananampalataya ng bawat isa. Pero ang mga ministers or kino-consider nating ministers o naglilingkod sa simbahan are those who serve in the church but affects their service in the church affects a certain degree their vocation, their career, or their jobs. Kasi nga, iniglalaan sila ng oras para paglingkuran ng Diyos. So this is not limited to pastors.
Ito'y pwede sa mga lahat ng nagsaserve sa simbahan. It can also be for other leaders and workers in the church. But we must identify ano nga ba ang mga katangian. What are the characteristics of those who deserve to be blessed? Of those whom we can be a blessing to. Kasi marami po ang mga tao na sinusuportahan natin, but they're actually not worthy of our support. But there are those who are worthy of our support, but we don't support them. Kaya gusto nating magkaroon ng linya ng pagkakaiba, ng distinction. Sino nga ba ang dapat nating sinusupport? So those, of course, number one, who serve sa simbahan, ang dami pong nagsiserve dito. We have our cell leaders. We must support them. We have our volunteers who serve, mga naglilinis dyan, nagmamap. Nakita nyo ba yung dun sa second floor, pag akyat nyo, may nakasulat na doon, please do not throw your garbage or candy wrappers. Please keep this floor clean. Nakita niyo po yon? Alam niyo kung para kanino yon? Sa atin. Sino naglagay? Second floor. Di ba tayo nahihiya? Naglagay sila kasi yung iba sa atin na ako mismo yung nakapansin, last Sunday, I was going down the hall, the stairs, and I saw cups na kagayang-kagaya ng cups nating iniinom dyan. Nandun sa second floor, nakakarampol. Yung mga pinaglagyan ng, ano yung kinain natin sa Nini Stop nung nakaraang linggo, yung mga lagayan no, na parang wrapper of, ng cupcakes, cupcake liners, what do you call them? Naandun sa baba. So may mga nagvo-volunteer to clean them up. And so of course, we want to bless them. Sila yung ating dapat ino-honor. But let us not mistake activity for achievement. Hindi lang porket naglilingkod, nagsiserve, nagwawalis, ay dapat sila na yung ating those that we honor because others labor for the wrong reasons. Halimbawa, susuportahan mo ba ang isang tao na pagkalinis-linis dito sa simbahan pero dahil pala nandyan yung kanyang crush? Yung nililigawan niya. Kaya talagang pagka, PK, saan po yung lilinising agyo? Doon po ba? Talaga yung pagkaka-flex ng muscle. Naalala ko si Dondon, laging ginagawa dati ni Dondon niya, saan po PK? Pero dahil nagpapagwapo, nagpapaganda lang pala, of course, we will not support this kind of people because they just want to give a good impression, may pagpapaimbabaw. Pero ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1, Paul said, they are the fruits of his labor. Pinatutungkulan niya yung mga tao doon na naging mga bunga ng kanyang paglilingkod. Ano ang naging bunga? Dahil may pagbabago sa kanilang buhay. Dahil sila ay naturuan at naalagaan. So these are the kinds of people that we will support. Bakit ba natin sila kailangan suportahan? Because they have the rights. They have rights of a Christian minister. 1 Corinthians 9 verses 11 to 12. Let me share this very quickly. If we sowed spiritual blessings among you, si Pablo pong nangungusap dito, is it too much to reap material things from you? Pa sinasabi ni Pablo, kaming nagtuturo sa inyo, nagbibigay ng mga pagpapalang espiritual sa buhay nyo. Sabi niya, masyado bang kalabisan kung kami ay pagpalain nyo rin ng mga material na bagay? Halimbawang magbigay naman lang kayo ng tissue, halimbawa sa panahon ng pangangailangan ng tissue ng inyong mga leaders sa church or those who serve. In verse 12 it says, if others receive this right from you, are we not more deserving? Kasi yung iba, binibigyan nyo ng mga bagay na ito. But we have not made use of this right, ang sabi ni Pablo. Instead, we endure everything so that we may not be a hindrance to the gospel of Christ. Sabi ni Pablo, kami ay may karapatan na mapagkaloban ng mga bagay na to. Sabi niya, pero hindi namin ito hinihingi sa inyo. Because we don't want to be a hindrance to the gospel of Jesus, to the gospel of Christ. In short, we are all doing this out of labor of love for you all and for the Lord.
Pero ang sinasabi, kung ang iba nga ay sinusuportahan natin, halimbawa, mga kapatid o mga kamag-anak na antitigas ng muka, pero sinusuportahan nyo pa rin, di ba? Yung mga abusadong mga kapatid, kamag-anak, pinsan, kapitbahay, lahat yan ay mga abusado, pero sinusuportahan nyo pa rin. Why not your pastors and leaders or servers in the church who are actually kind to you? Yung sa leaders mong ipinananalangin ka, bakit hindi natin sila kayang suportahan? Pero yung pinsan mong laging na lang lalapit sa'yo pagkailangan ng medical. Kailangan ko siyang pampamedical eh. Pero tuwing napapasok sa trabaho, nalilimutan ka. Pag natanggal na ulit sa trabaho, kailangan medical, ikaw na naman ang lalapitan. Why not be generous and support your pastors and leaders who are actually kind to you too? Hindi para manumbat, kundi para ipaalala ang isang katotohanan sa bawat isa sa atin. We support different artists. We support products. Di ba? Mga aawit. Hindi kaya mas karapat dapat na suportahan ang taong nagtuturo sa atin paano maligtas at paano ang tamang daan patungong langit. We also need to support them. Kasi willing tayong magbayad sa kung ano-ano. Nagbabayad tayo sa voice teacher. Nagbabayad tayo sa nagtuturo sa atin paanong magluto. Nagbabayad tayo sa aerobics, sa Zumba. Magkano bayad sa Zumba ngayon? 20 ba? Parang mahal na Zumba ngayon eh. Magkano na, Day? 50 to 60, biruin nyo, nagbabayad kayo ng 50 to 60 para sa Zumba at kung ano-ano pa. Pero yung teacher sa spiritual na nagtuturo sa atin ng mabuti at naglalayo sa atin sa masama, pinababayaan natin. Yung mga singers na kung ano-ano ang lyrics, tinatangkilik nyo. Nesiyene ang lihet. Kung ano-ano naman ang lyrics, pero sinusupport nyo, binibili nyo yung kanilang music sa Spotify. Pero yung ilan sa inyo nag-download ng album nating Always. I-download nyo yun sa Spotify. Ang gaganda ng kanta natin doon. Meron tayong mga isinulat doon. Tinatangkilik at binibili natin ang ticket ng mga concert ng iba. Pero yung sarili nating worship team, iimbitahan ninyo sa inyong mga event. Tapos sasabihin nyo, thank you brother Thank you, ang ganda ng tugtugan nyo. Pero parang medyo sintonado yung kanina. Nag-comment ka pa, libre na nga. Tinitiway lang natin pero ready tayong mag-abot ng mga material na bagay sa iba. Pero yung mga servers natin sa church, we don't support. What other things? It's not just about material things, it's about double honor. We want to give them double honor. Amen? Kasi ibig sabihin, mga pastors and leaders, workers in the church, actually double honor means that they will receive a double of what others will receive in the secular. Kung halimbawa sa category nila, ganyan ang sinasahod, magkano ang sinasahod na minimum ngayon? Nasa 14 to 15,000 pesos ang minimum wage dito sa NCR. Tama? 18 na, binago na. 18,000, biruin nyo, minimum wage worker. 18,000 pesos. Your full-time staff in the church deserves more. They should be earning double because of the double honor. Minsan, inuungkat natin, pinag-uusapan natin yung mga pastor na sinasabi natin, lalaki ng sahod niyang mga yan, wag po kayo mag-alala, walang ganun dito sa Cornerstone. Halos lahat dito sa atin sa simbahan operate on just the love gift. Pinag-uusapan natin, si pastor ganito, ang laki ng sinasahod. Wag po kayong mag-alala, mukha lang akong mayaman. At numero 1 ako sa kayabangan. Pinag-uusapan natin sila. Pero hindi natin pinag-uusapan yung mga pastor na pati bulate, jeta. Kasi walang makain. Yung mga kanilang intestines nagkikiskisan na dahil walang makain. You know, we need to give adequate, reasonable, comprehensive, and abundant material support and honor to our workers. Not just your pastors, our full-time staff, our cell leaders are all operating in volunteer.
Ano ba ang mga basis ng ating support? I'll run this down very quickly because this is not my main points. For reason or common sense, dahil common sense na kung sino yung naglilingkod, of course, they deserve support. Because they're giving their time, their effort, their energy, their talent, their giftings, everything sa buhay nila binapagkaloob para tayo ipaglingkuran. Of course, we need to support them. By example and precedence, dahil si Lord mismo nagbigay ng halimbawa sa kasulatan ng kung paanong maglilingkod at kung paanong pinagpapala ang mga naglilingkod. Number 3 is because of justice, makatarungan. Makatarungan lamang na isupport natin ang mga naglilingkod sa Diyos. And number 4, because it is God's command. Sinabi ito sa talata. Pwede tayong makipag-argue kay Pablo, kasi si Pablo lang yon. Pero sino ang pwedeng makipag-argue o debate sa Diyos? Ang sabi sa talata, verses 8 to 10, am I saying these things only on the basis of common sense, or does the law not say this as well? For it is written in the law of Moses, sabi niya dito, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. God is not concerned here about the oxen. Or is he not surely speaking for our benefit, the workers? It was written for us because the one plowing and threshing out to work in hope of enjoying the harvest. And so the Lord was referring here to the ministers na wag busalan. Na sila rin ay makatarungang kumakain ng kanilang pinagtrabahuan. Higit na pinagmamalasakitan ng Diyos ang tao, higit sa hayop. Pero yung pinaka-body ng ating mensahe ngayon is, ano ba yung dapat nating hindi hinahadlangan? Paano tayo nagiging hadlang? What are the hindrances to us being prosperous? Baka tayo ay dapat na pagpapala na, pero dahil may mga ginagawa tayo o hindi ginagawa, kaya nagiging hadlang sa pagpapala ng Diyos sa atin. Sino po dito ang nagnanais na mawala ang anumang hadlang? Amen. Gusto natin tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Naalala ko si Pastor Jonaver, Jeremy, pasok, ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Gusto natin yun, di ba? Kaya ang kanta ni Pastor Jonaver doon, ibuhos mo. Saan? Sa banda rito. Pero minsan may hadlang. Tingnan natin anong hadlang. Tingnan natin ang mga sarili at baka tayo ang hadlang. Baka kaya tayo ay nagkukulang sa maraming bagay ay dahil nagkakamali tayo o nagkukulang tayo sa bahaging ito. Saan tayo nagkukulang? Una po, bilang congregation, as a church, nagkukulang tayo sa pagsuporta sa ating sariling simbahan and those who serve in the church because we are ignorant of God's teachings. Kasi hindi pala natin alam, hindi pala naituro. Posible yun. Kasi hindi ko po alam yan noong PK, yung prinsipyo na yan. Kung nalaman ko noon na isang susi pala para ako'y pagpalain at hindi maging hadlang lahat ng blessings ni Lord sa akin is to support them because now I know I will do that. Hindi natin na-realize that these are the tools for us to become prosperous. Sabi sa Bible, my people are destroyed due to lack of knowledge. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Wow, ang dami kong ka-age. Kilala si Ernie. Hindi ba? Kaya dapat nating matutunan. Many Christians do not realize their responsibility towards ministers and workers. Akala natin lagi puro pakabig. Na ang mga ministers, those who serve in the church, will do that because they just want to, love the Lord and they will be definitely living in faith. Nalimutan natin na tayo rin pala, meron tayong dapat katungkulan kung paano natin masusuportahan yung mga naglilingkod sa Diyos. I mentioned about living in faith and that is another hindrance. Kasi marami sa atin, may maling interpretation sa statement ng living by faith. Narinig natin yan, di ba? Marami sasabihin ng ibang pastor, sabihin ng ibang ministers, missionaries for example. Paano ka pupunta doon? Anong mangyayari sa'yo? Ang sasabihin kasi nila, I will live by faith. Sa pananampalataya ko kay Lord, ako'y itatawid niya.
At ang akala ng marami sa atin, pag sinabi ng isang mananampalataya, ng isang naglilingkod sa Diyos, ministers and servers, na pag sinabing living by faith, ibig sabihin nun, dapat naghihikahos, dapat nagugutom, dapat tumitirik ang mata at nanginginig sa ginaw. Parang yun lagi ang interpretation. But you see, faith without works is dead. Kaya tayo ay dapat may pagkilos. Pero marami sa atin, pag sinabing namumuhay sa pananampalataya or living by faith, we have this interpretation na ang faith is equals to poverty. Poverty and lack. Na kailangan pag pastor ka, dapat lagi kang living by faith lang, dapat kulang ka lagi. Parang dapat pangit ang suot mo, ganun. I shared this last Sunday when we were starting as pastors. Siguro parang second year of becoming a pastor, because in the first year I was just writing my sermons in a notebook. Naalala ko pa nga yung dating nagnakaw doon sa dating opisina ng church. Ninakaw niya yung notebook ko kasama nung petty cash na naandun. Nasama niya, kaya sabi ko, maboborn na yung magnanakaw na yon. Dahil lahat ng notes ko nakuha niya. Biruin nyo, isang notebook yung nakuha kasi dun lang ako dati nagsusulat ng aking mga mensahe. At si Monroe, pinag-ipunan, sabi niya, ibibili kita ng iPad. My second year of becoming a pastor, he bought me an iPad. At nung nabili niya ako ng iPad, may nagtanong sa kanya, dahil pinost namin siyempre sa Facebook, numero 1 kami ng yabang Pinost niya sa Facebook na binili niya ako ng iPad, because he wants to bless me. May nag-message sa kanya, may iPad pala kayo? Opo, binilang ko po si Cathy ng iPad. Sabi niya, bakit kayo may iPad? Mga pastor kayo. Paano nyo na-afford yon? Teka! Pero ganun kasi ang mentalidad ng iba. Pag ikaw ay pastor, naglilingkod sa simbahan, wala kang kakayanan. Because you should just be living by faith. But you know what? True faith is abundance. Mamumuhay ka sa kasaganahan ng Diyos. Kasama po sa patotoo ng buhay ko, I was earning, more than enough nung ako po ay hindi pa pastor. I was in sales, I was in marketing, I also was a licensed teacher, I had my own preschool. Pero nung ako po ay nag-full-time sa church, all the more that I experienced the abundance of God. Na kahit hindi kayang isupport ng church yung aking dating sweldo. I started with the love gift of 1,500 to 3,000 pesos to 5,000 pesos. Kasi yun lang ang kakayanan natin bilang isang simbahan. Pero doon ko naranasan, hindi ang living by faith ay living in abundance. Mas lalo akong nakapagpariband ng buhok. My goodness, ako'y nagpastor. Kita nyo naman ang mga pisngi ko ngayon, putok na putok. Hindi lang dahil sa blush on. Praise the Lord. But another hindrance is because we have unbiblical attitude towards Christian service. Bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo na kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, dapat lagi tayong nagsasakripisyo sa mga material na bagay. Gaya ng nasabi ko kanina, parang ang expectation natin, dapat pag pastor ka, ang suot mo nakatuck-in, tapos yung hanggang dito lagi. Di ba ganun yung mga dating itsura ng mga pastor? Nakatuck-in, naka-slacks, tapos nakakabit ng hanggang dyan, tapos dapat pangit ang cellphone mo, nakakipad. Dapat pangit ang damit. Yes, there are some things that need to be sacrificed as a pastor or as a church worker. Pero hindi ibig sabihin na ang mga pastors or workers will have to constantly live in want. Na parang lagi na lang may pag-abang sa kung ano yung mga magagandang bagay. Because others equate holiness to becoming miserable. Pero ang holiness o kabanalan ng Diyos actually means overflow. Hindi lang sapat-sapat, kundi nag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos. And it should be a norm in the church.
Dapat masaya tayo nakikita yung full-time staff natin, hindi sila yung pangit ang mga suot, kaya nanggigigil ako kay Abig pag pangit ang suot. Sabi ko, full-time ka sa church, dapat ikaw ang pinakamaganda, magpaayos ka ng buhok. Nanggigigil ako sa'yo, magsuklay ka. Ganun na lang, because, we care, we are ambassadors. We carry the name of God. Hindi ibig sabihin na dapat pangit ang suot mo. Yes, you will sacrifice materially. There are things that you will have to withhold. Dahil yung kakanin mo, yung ibibili mo, ibibigay mo sa simbahan, o ipagkakaloob mo sa mga miyembro mo. Yes, like that. But God is the God of overflow. Dapat masanay kayo na nakikita ang mga naglilingkod sa church, cell leaders, workers, full-time staff, your pastors na magaganda ang kanilang mga suot. Hindi para sabihin na kinakamkam ang pera ng simbahan, there's no such thing as that. You can check our books, you can check our records, it's open for everyone. You will not see there anybody touching a single cent. But you shall see the hand of God moving in the lives of our workers. They are blessed even materially. Amen? Isa pang hadlang sa atin bilang mananampalataya sa pagpapala ng Diyos dahil tayo ay mga kuripot pagdating sa affairs ng simbahan at sa mga naglilingkod sa Diyos. When it comes to church matters, when it comes to church workers, pagka-kuri-kuripot, sikuhin mo nga yung katabi mo. Sige, para magising-gising ng konti. Because you know what? We are willing to pay tickets for concerts. Kakatapos lang nung Taylor Swift. Yung Taylor Swift nga parang ano lang, di ba? Sine lang ba yon? Oo, pero wala si Taylor Swift doon, di ba? Magkano ticket niyan? Gigigil ako dyan sa Taylor Swift na yan. Kasi magkano ang ticket ang mahal? Magkano ang ticket halimbawa sa mga pinapanood sa Araneta at kung ano-ano pa. Tapos magbibihis pa kayo ng maganda ron. Diba? Siyempre, ang mahal ng ticket. Kailangan maganda ang suot. Tapos, pipila ka ng mahaba para makapasok ka dun sa cinema o dun sa loob ng arena o dun sa loob ng stadium, wherever it is held. Pipila ka ng mahaba, pupunta ka ng maaga, pero pag church, my goodness, mga late. Pag sa simbahan, malamig na nga ang aircon, may sarili kayong pwesto sa upuan, nagagalit kayo, uy, akin yan, dyan ako nakaupo, ba't nandiyan ka? Parang may marka lahat. Pupunta kayo sa church, sasalubungin kayo dyan, ngingitian kayo na maganda ng mga ushers. Sasabihin ng mga ushers, magandang umaga po, dito po kayo, dali kayo, picture tayo, ganyan. Yung mga ushers pa naman natin ang hilig sa selfie. Pipicturean kayo, uupo kayo, malalamigan kayo, babatiin kayo ng matamis ng ngiti, makakakain kayo sa espiritu, ipagpe-pray pa kayo, tapos paglabas ninyo, thank you, hindi ka man lang nag-offering. Kahit pa sabihin, bigyan mo ng 20, offering. Lahat binibigay sa simbahan. Gusto natin lahat tanggap lang ng tanggap. Pero halimbawa kung ituturing natin ang simbahan ng pagpunta sa sine, magkano ang sine ngayon? 300 plus. Ha? 350. 350 sa regular 2D. Yung Directors Club is 500. 500 pesos. Ituturing natin ang bawat punta nyo sa church na para kayo nanood ng sine. Wala sigurong simbahan na maghihirap. Siguro lahat ng simbahan, they can provide for their own building. They can buy our own building. You know what? Our church, we still don't have our own building. We are renting this space. We are still praying that the Lord will give us our own building. Nagbabayad tayo dito palagi. And you know, if not for the support of our main church in Singapore, our collection every month is not enough to the operational expenses of the church. How much is the rental here? Hindi ko nasasabihin, baka mabuking kasi mas mura tayo dito sa rental sa second and first floor. The rental here is like this. The utilities, magkano ang ating kuryente, magkano ang ating tubig, ilan ang aircon, 4. Tapos magre-reklamo pa kayong init sa pwesto ko.
Pero hindi kayo nag-offering. Kasi, ganun ang ating ginagawa. Marami tayong nilalaang pera sa maraming bagay. Pagpunta sa Starbucks, magkano ang kape? Pero pang-offering, wala tayo. Yung ating offering minsan dito sa simbahan, lukot-lukot pa. Sino yung sa 20 pesos? Hindi, yung tao sa 20 pesos. Ha? Manuel Quezon? Si Manuel L. Quezon na nga yung binigay nyo, lukot-lukot pa talagang yung mukha niya. Aray, aray, aray. Pag sobrang lukot na ng kanyang mukha. Pero yung bago yung 1,000 na halos ipa-frame natin noon, di ba? Planchadong 1,000. Saan nyo dinadala? Sa mall. Talagang ang yabang nyo. Ako na, bayad. Saan di ba ito, kuya? Pero pagdating sa simbahan, yung lukot-lukot. Sa church, gusto natin lahat libre. Pagpasok sa simbahan, pupunta sa Nini Stop. By the way, our Nini Stop is free. We want you to enjoy that. Pero lahat ng bagay gusto natin libre. Libreng kape, libreng tinapay, libreng Bible. Pero sa mundo, magbabayad na tayo, pipila pa. Pero sa simbahan, lahat gusto, libre na nga yung Bible. Mangingi ka pa, sister, walang libreng Bible guide. Di ba ang abusado natin pagdating sa simbahan? Kaya marami sa atin, hikahos at pobre. Kahit maraming kinikita, parang walang nangyayari. Hindi pa dumadating yung susunod na kinsenas katapusan, ubos na yung ating pinaghirapan. Kasi gaya na napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo, para tayong naglalagay sa bag na mayroong butas. Kaya wala tayong naiipon. Bakit? Kasi akala natin, mauutakan natin si Lord. Obra ba tayo doon? Alam niyo, willing kayong magbayad sa mga doktor. Di ba? Mahal ang check-up. Natuwa nga ako, ang Tagalog pala ng bayad sa check-up, subida. Tama? Mahal ang subida sa mga doktor. Lalo na yung derma. Naku, ang mahal niyan. Lalo na yung mga neuro. Nung many years ago, I think mga 7, 8 years old si Kish. When I went to the neuro, so ilang years ago yun, kasi si Kish ngayon 20 na. So about 12, 13 years ago, nung ako'y nagpunta sa neuro, ang bayad sa neuro noon check-up, 2,000 pesos. Di magkano na ngayon? Ang developmental pedia, dahil si Calix ay nagpapacheck sa DepEd, 5,000 pesos per check-up. Itatanong lang naman, ano po ba, nakakapag-close open na ba siya? Kaya na ba niyang tumalon? Ganyan. Yun ang mga itatanong. Magkano ang bayad sa regular check-up ngayon? 1,000 pesos, 800 to 1,000 pesos ang check-up. Sino pong huling nakapagpa-check-up na? Sige po, kausapin niyo ako. Kasi parang feeling ko ako lang nandito eh. Magkano check-up, Ninang? Ha? 800. Biruin niyo. 800 ang bayad. Tatanggalan kayo ng pelegis sa muka. Tatanggalan kayo ng mga tagyawat. Magbabayad kayo ng mahal doon sa derma. Hindi ba? Pero sa simbahan, pakinggan nyo to. Yung mga pastor nyo, tatanggalan kayo ng mga masasamang espiritu sa katawan. Tapos sasabihin nyo, thank you, pastor. Pinag-pray kayo, dinaalihan kayo ng masamang espiritu. Talaga naman yung mga mata nyo yung nang lilisik. Magbabayad tayo ng mahal sa mga counselors para humingi ng payo, para makinig sa inyong mga problema. Pero mga cell leaders nyo at mga pastors nyo, pakikinggan kayo. Bibit-bitin din nila yung problema nyo. Ipapanalangin kayo. Sasamahan kayo sa inyong mga problema. Tapos, thank you po, brother. Thank you po, sister. You see, there's something wrong with our sense of values. No wonder many of us are miserable and poor. And I pray that the Lord will correct this matter. Para tayo magkaroon ng tamang perspektibo kung paano natin dapat pagpalain ang ating simbahan at ang mga naglilingkod dito. Kaya alam niyo ba, ang iba, takot mag-full-time staff sa church. Kaya hanga po ako sa mga nag-full-time dito sa atin sa simbahan. Kahit alam nila na wala silang makukuhang masustansya pagdating sa kanilang salary. Si Sister Avic, nagtatrabaho siya noon sa isang magandang construction firm.
Hindi po siya engineer. Pero taga-bilang siya ilan ng graba. Joke lang. Nagtatrabaho siya sa construction company. Si Pastor Anthony was a quality control officer sa isang construction firm din. Si Dondon was a fresh grad, pero maganda ang kanyang pwedeng mapasukang trabaho. But all of them, tinalikuran po iyon. Si Sister Angel, when she worked full-time in the church, she came from a call center. She was working as a call center agent internationally. Pero may pagtalikod roon para paglingkuran ng Diyos. Pero iba takot mag full-time sa church. Bakit? Dahil ang mga church members ang kukuripot at dinadala at ginugutom ang mga full-time workers. Kaya alam nyo, kokoonte ang napakahuhusay sa craft nila as full-time staff. Because quality has a price. Yung mga dekalibre, of course, they will go to a secular job where they can be paid. Magaganda ang trabaho ng marami, matataas ang sweldo, kaya ayaw maglingkod sa simbahan kasi wala rito ang pera. But you know, you want quality stuffs to be given to you in the church, give. You want quality sound system, you give. Itong ating stage, kasi naalala nyo, dito tayo dati, kulay pula to dati, na ang daming nagtapo ng mga kaping mga worship team dito nang gigigil ako. Kaya pumangit, na lumipat tayo doon sa side na yon, natatandaan nyo? Tapos bumalik tayo dito, may dagdag na tayong platform, nagpalagay tayo ulit ng carpet, may dagdag tayong mga ilaw. Biruin nyo? And why do we have this? Because of your pledges. Magkano ang estimate natin dito? We were raising 40,000 pesos. Tama doon? We were raising 40,000 pesos. You know how much we have raised so far? About 16,000 pesos. We are still short. Pero nagtataka kayo, sasabihin nyo, ang pangit sa church namin. Magbigay kayo. Gusto nyo ng sound system? Magbigay kayo. If you don't give, you don't have the right to complain. Magtiyaga ka na ang tunog ng sound system natin parang hinihiwang kawali. Kasi ayaw niyo magbigay. But God wants us to live a life that is prosperous, but it also requires us to live our lives the godly way. And that is becoming generous. No, ang workers and pastors, wag kayong mag-alala, hindi lang naman ito para sermon sa mga congregation, but it's also for pastors and workers who are serving. Because many times, pastors and workers, we are also becoming a hindrance to these people. Nagiging hadlang din pala tayo sa kanila because we give substandard service. You know, if we give substandard service, it is equivalent to substandard support. Kaya kung gusto natin na suportahan din ng ating mga miyembro ang simbahan, gusto nating suportahan nila tayo bilang mga manggagawa, dapat nagbibigay din tayo ng excellent service. Gusto mo palang suportahan ka bilang isang, hindi lang bilang pastor, hindi lang bilang cell leader, you also want to be supported as a worship leader. Pero gusto mong suportahan ka, lagi ka naman sintonado kasi hindi ka nagpa-practice. Palagi kang late, palagi kang absent, palagi kang nagka-cancel. Palagi kang wala sa hulog, lagi kang feeling emo. Naku po, hindrance din yan para sa iba to give their support. Kaya tayo'y dapat maging maayos din. We also want to be in excellent position so that others will not, double think about blessing the church and the workers. Members, honor your leaders, honor your church workers. Thank you. We felt honored this morning. Not just, the material gifts that you gave. Beyond that, I know that in your heart, you have taken the time to think about what can bless us. And we appreciate that. We feel honored. Pero tayong mga members, kung kayo rin ay napagpala, halimbawa, napagpala kayo ng awitan dito sa church, if you got blessed by the song, you got blessed by the visit of the cell leader in your house, napagpala ka ng mensahe ng sermon, huwag kayong mahiyang bigyan sila ng material na bagay. Hindi po yan bribery. At pag kayo naman ay magbibigay dahil gusto nyo maging blessing sa kanila, bigyan po ninyo ng dangal.
Lagyan nyo ng dangal yung pagbibigay nyo, isobre nyo ng maganda. Yan. Tapos iabot ninyo ng maganda. Kaya yung ginawa nyo kanina, maganda po yun. Nakabalot ng maayos, binibigay ninyo ng maayos kasi nilalagyan nyo ng dignidad, yung blessing na ipinagkakaloob ninyo sa mga manggagawa. Ibigay ng maayos, wag yung palihem na tila smuggler yung pastor nyo. Diba? Parang smuggler or pusher. Pag binigay mo, pastor, para sa ito. Sige na, tago mo. Lagay mo na dyan. O kaya, pastor, nilagay ko doon sa bag mo kanina. Kala mo may epektos. Kaya naalala ko noon, na-share ko to last week, si Jeric, tandang-tanda ko, dedication ni Dwayne. Baby pa si Dwayne noon. So isipin nyo, many years ago to. Okay, nagbagong buhay na siya. Ano pa lang siya noon? Purita. Dedication ni Dwayne, ninong siya. My gosh, ninong! Sabi niya kay Carla, Mars, para kay Dwayne. Sige na, tago mo na. Para kay Dwayne yan. Pagdamutan mo na yan, pasensya na. Sige na, para kay Dwayne yan. Si Carla naman, uy, nakakahiya. Di ba ganyan tayo? Pag inabutan, uy, nakakahiya naman, wag na. Ganyan. Pero yung pagkakaganon, ang higpet. Sabi niya, wag na, sige na. Tapos ginawa ni Carla, pupunta sa CR. Uy, may bigay si Ninong. Parang pusher ang dating, di ba? Kailangan tingnan natin sa private na area. Pagbukas, 20. Thank you, Ninong. You know, when you give, lagyan po ninyo ng class. Because our ministry is not under the table, it is public. You can also do it discreetly. Pwede namang discreet. But, you know, this is our take. Try not to be anonymous. Minsan, pahuhulaan niyo pa kami, kanino kaya galing to? Parang yung penmanship. Kanino kaya? Para wala nang hulaan at makapagpasalamat din sa inyo ng maayos. Hindi po iyon pagyayabang. Amen? I'd like to read lastly. I'd like to apologize for the extension. But in Philippians chapter 4, verses 13 to 19, I will end here. Sabi po sa talata, I am able to do all things through the one who strengthens me. Diba, minsan favorite verse po natin yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Marami akong mga kabatch noong high school, yan ang kanilang life verse, nakalagay sa yearbook. I can do all things through Christ who strengthens me. Eh, wala pala sa konteksto. Alam niyo kung bakit niya yan sinabi? Nasaan siya niyan? Sa kulungan siya. Kaya pa sabi niya, magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos. At ang sabi niya, nevertheless, you did well to share with me in my trouble. Verse 15 says, and as you Philippians know, at the beginning of my gospel ministry, and when I left Macedonia, no church shared with me in this matter of giving and receiving except you alone. Meron siyang ini-encourage na church. At yung church na yon, sinasabi niya sa Philippians, kayo lang yung simbahan na nagbigay diin sa akin. Kahit sa panahon ng aking kagipitan. Sabi niya, verse 16, for even in Thessalonica, on more than one occasion, you sent something for my need. Nagpadala sila. Isipin niyo, yung pagpapadala noon, hindi nalalamove. Ang tagal rin ng delivery. Pero nagpapadala sila kay Pablo. At ang sabi sa verse 17, I do not say this because I am seeking a gift. Hindi dahil gusto ko ng regalo ninyo. Rather, I seek the credit that abounds to your account. Para sa inyo, ang sabi niya. For I have received everything and I have plenty. I have all I need because I received from Epaphroditus what you sent, a fragrant offering, an acceptable sacrifice, very pleasing to God. At ito pa yung favorite verse ng marami sa atin. Verse 19 says, and my God will supply your every need according to His riches and glory in Christ Jesus. Lagi natin naririnig at gustong-gusto natin yan na sinasabing, my God shall supply my every need. Ang nagsasabi nito si Pablo, sinasabi ni Pablo, and my God shall supply your need according to His riches and glory in Christ Jesus. Kanino sinasabi ni Pablo to? Sinasabi ni Pablo ito sa mga nagbigay sa kanya.
na dahil kahit sila ay nagkakaroon rin ng kahirapan, they supported Paul. At ang sabi ni Paul, because you have given to the minister, then my God shall supply your needs. As they kept giving to Paul, the Lord shall supply all their needs according to His riches and glory. Dahil ang sabi ni Pablo, as you give me, it becomes a sweet fragrance and it becomes as if you are giving to God. May matamis sa samyo. And because of that, God shall supply all your needs. Makikita po natin dito, hindi automatic na ibinibigay ni Lord ang kanyang glorious supply. Hindi siya automatic, but He gives it to those who give their ministers, support their ministers in their need. And if we do not learn this, we miss the opportunity to become more prosperous in Christ Jesus. Amen? Dahil sa lahat ng ito po, it is in giving, it is the giver who actually gains more. Sinong nagbibigay, siya po ang mas umaani. Dahil nasa kanya po ang daluyan ng pagpapala ng Diyos. As we conclude this, I pray that we will pause and check. Tingnan po natin ang ating mga sarili if we are good givers or we are just good takers. Gusto na natin laging tumanggap, nalilimutan natin ang ating responsibility na magbigay. Kasi ang tunay na magbigay, hindi nagkukulang. Kaya tingnan po natin kung merong nagiging pagkukulang sa atin sa aspeto ng ating mga buhay. Baka dahil nagkukulang din tayo sa bagay na ito. Hayaan natin ang Diyos na turuan tayo in this area. Kaya kung merong kagipitan, ang susi ay ang pagiging mas mapagbigay pa. Pagbibigay sa simbahan para sa gawain ng Panginoon at pagbibigay para sa kanyang mga lingkod. Let's all rise and thank the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa aming mga narinig ngayon na hamon upang kami ay patuloy na magkaroon ng pusong mapagbigay, hindi mapag-imbot, hindi nagdaramot, at hindi namin mahadlangan yung daloy ng pagpapala niyo sa aming mga buhay. Lord, we don't want to keep living in want, but we want to be generous givers, Lord, extravagant givers, na magbibigay sa iyong kaharian, magbibigay sa iyong gawain, and will support those, God, who give their lives also in service to you. Patuloy mo ngang baguhin yung puso namin, yung mindset namin, Lord, that we will not be stingy, hindi magiging kuripot, mapagdamot, at magiging makasarili, kundi patuloy na ihayag mo ang puso mo sa amin, so that we can have a heart like yours too. I pray, Father, that each one of the members here, everyone, Lord, who's here today, everyone who has heard this message, will embrace this truth and be challenged to the core, that it is in giving that surely we will be receiving. That it is in giving to you our lives, everything, Lord, in our hearts, doon ka nagkakaroon ng pagkakataon, Lord, na mas kami ay pagpalain pa. Salamat, Lord, sa hamong ito. Salamat sa mensaheng ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na maitama ang puso namin sa harapan mo. We want to be a blessing to this church so that many more will be drawn close to you. Many more will hear the gospel. Many more will be saved. We want to be partners, Lord, of the work. We want to be partners, Lord, of the vision. What we give, Lord, is not for many others to benefit, but for other souls to benefit so that they can hear the word. They can hear and receive the salvation of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Kasihan mo ang bawat isa sa amin, maging sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. And as we prepare for our sacrificial giving and our Thanksgiving Day, we pray that you will speak to us. We bless you, Lord Jesus. We honor you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace.
both now and forevermore. In Jesus' name. Amen and amen and amen. God bless you, everyone. Mark your calendars. November 5 is our Thanksgiving Sunday.